Glory to you, O Lord. He left that place and went to the region of Judea and beyond the Jordan. And crowds again gathered around him, and as was his custom, he again taught them. Some Pharisees came, and to test him they asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" He answered, "What did Moses command you?" They said, "Moses allowed a man to write a certificate of dismissal and to divorce her." But Jesus said to them, "Because of your hardness of heart, he wrote this commandment for you. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh, so that they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." Then in the house, the disciple asked him again about this matter. He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Relax lang, Bert. May. Una po, mayroon ba dito mga yes to divorce? Hindi ko naman ko yung palalabasin po, no? Pero in case lang, kung mayroon mga yes to divorce, next time, wag na kayong a-attend ng kasal. Kasi ang kailangan natin sa mga dadalo ay yung suporta para sa mga ikinakasal, para nang sa ganon sila ay mas maging matibay at matatag sa papasukin nilang buhay. Bert at May, sigurado ba kayo? Masaya naman ang buhay. Pwede namang hindi na magganito. No? Pero sige, dahil gusto ninyong itama at ilagay sa tamang lugar ang inyong pagsasama, kaya hihilingin natin sa simbahan, hihilingin natin sa Diyos na basbasan ang inyong pagsasama. Dahil simula ngayon o simula mamaya, pagkatapos nito ay kayo nang bahala sa buhay ninyo. Sa mga magulang ni Edelbert at sa magulang ni May, nagdesisyon na po sila. Gusto nilang patunayan din na malalaki na sila, kaya na nila ang buhay nila, kaya hayaan nyo sila. Kasi ang original talaga na plano ng Diyos, kailangan nilang matuto sa sarili nila. Hayaan nyo si May matutong maghugas ng plato, magluto, maglaba, mag-alaga ng mga anak. Kasi yun ang buhay, pag-aasawa na kanyang pinapasok. Hayaan nyo rin si Berto na magsumikap, magtrabaho. Kasi yun din naman ang role niya bilang padre di pamilya para sa binubuo nilang pamilya. Naintindihan nyo ba ang dalawa yun? Okay, nag-iingat lang ako ng aking sasabihin, no? Pero sana po, binuo tayo ng Diyos at nilikha tayo ng Diyos dahil sa pagmamahal. At ibinigay ng Diyos ang kautusan para ang mga tao naman ay matutong magmahalan sa isa't isa. Kasi kapag ang isang tao hindi marunong magmahal o ayaw magmahal, mabubuhay yan sa kalungkutan. Kasi ang nagpapasaya sa Diyos ay ang pagmamahal. Ang patuloy niyang pagmamahal sa kabila ng ang tao ay nakakalimot o nagkakasala. Pero patuloy pa rin siya nagmamahal kahit na may nagagawang mali sa kanya
ang mga tao. Na magandang paalala sa inyo, Bert at May, hindi kayo perpekto. Hindi kayo nag-asawa ng taong perfect na base sa kagustuhan ninyo, sa opinion nyo, ay dapat ito na. Kasi pagkatapos nito, may lalabas at lalabas pang mga kaartihan sa buhay ninyo, sa pag-uugali ninyo. Kung akala ninyo nakilala na ninyo ang isa't isa, magugulat kayo at maso-surprise kayo. Wait, there's more. Marami pa kayong matutuklasan tungkol sa ugali ng isa't isa, lalo na kapag mag-asawa na kayo. Kaya nga sa mga naririto po, no, si Berto at si May, sila po ay naghanda para sa kasal. Pero ang isang maganda na hindi dapat kakalimutan, kasi okay na tayo. Okay na, hindi dito na tayo. Pinaghandaan nyo na ito. Ang tanong ay, pinaghandaan ba ni May at ni Berto ang pag-aasawa? Magkaiba kasi po yan, no? Madalas, ang pinaghahandaan natin, pinag-aaksayahan natin ng panahon, ay yung haba ng paghahanda para sa kasal. Eh yung kasal, 1 oras lang yan. Minsan nga, wala pa eh. Pero yung pag-aasawa, yun yung panghabang buhay. Yun yung mahabang proseso na kailangan mas maintindihan ni Delbert at ni May Angelica. Hindi dito nagtatapos, kundi dito nagsisimula ang panibagong yugto ng inyong buhay pagmamahalan. Kaya hindi pwedeng makampante, hindi pwedeng, okay na yan, magkasama na tayo, mag-asawa na tayo, may mga anak na tayo. Hindi. Kailangan bantayan ng mabuti dahil ang pag-ibig ay hindi lang basta salita. Ang pag-ibig ay binhi na dapat inaalagaan. Malinaw ba yan, Brad? May? Hindi pwedeng kampante na, ha? Kasi marami sa paligid natin, maging ang lipunan nga natin, gustong sirain at wakasan ang buhay ng mga mag-asawa. Kapag sira ang mag-asawa, sira ang pamilya. Kapag sira ang pamilya, sira ang lipunan. Kaya, hindi man po ako eksperto pagdating sa buhay mag-asawa, pero base sa aking karanasan, bilang galing din sa isang pamilya, tandaan ninyo ang 3 bagay na ito, ha? Mahalaga ang 3 bagay na ito para mas lumago kayo. Una, ha? Unang-una, ang kailangan ng mag-asawa, ang kailangan ng pamilya, eto na, yung buhay pag-aasawa ng pinag-uusapan natin. Kasi kapag tinanong ko si Berto, mahal mo ba si May? Sasagot yan, opo. May, mahal mo ba si Berto? Sasagot din yan. Pero yung sinasabi natin, doon sa realidad, no? Yung real talk tayo na hindi tayo mabubuhay sa pag-ibig lang. Yung love na yan, kulang yan kapag mag-asawa na. Kaya importante ay pera. Tama ba? Magulo ang buhay ng pamilya kapag walang pera. Kaya nga mamaya po, isa sa mga simbolo na gagawin mamaya ay yung pagbibigay ng aras. Babasbasan natin yung aras, tapos ibibigay sa lalaki, yung lalaki naman ibibigay sa babae. At sasabihin naman ay pinagkakatiwala ko sa iyo ang pangangalaga ng ating kabuhayan. Pera. So para mas lumago ang pagmamahalan, kailangan ng suporta ng pera. Tama ba mga babae? Mga may asawa, tama ba? Maingay kayo pag walang pera, di ba? Importante yung pera. Ha? Kaya Bert, magtatrabaho ka. Kasi role mo yun eh. Hindi ko alam kung ano magiging setup ninyo, kung magtatrabaho din ba si May. Nasa sa inyo na yan. Pero sinasabi ko, para lumago ang inyong pagmamahalan, kailangan ninyo ng pera. Proper
ano ba ang tawag dyan? Paggastos, kaya nga ipinagkakatiwala sa babae at sasabihin ng babae, nangangako ako magiging iyong katuwang sa pamamahala ng ating kabuhayan. May, kung ano ang kayang ibigay ni Berto, matuto kang pagkasyahin. Ulitin ko po sa mga naririto. Kaya po ibinibigay ng lalaki, hindi lang po ito basta ritual. Kaya binibigay ng lalaki yung pera doon sa babae para din makaiwas tukso ang lalaki. Sige nga, isipin nyo nga mga lalaki, pag may pera ba kayo o pag wala kayong pera, sa tingin nyo ba makakapag-beer house kayo? Pag wala sa inyo ang ATM, ngayon kasi parang big deal sa atin lagi yung pera mo, pera ko. Ba't pa tayo nagpakasal? Kung hindi nyo rin pala kayang gawin kung ano ang buhay pag-aasawa. Ang mga lalaki, kaya yan natutokso kasi may pera. So pera po pwedeng makatulong magpatibay ng inyong relasyon, pera din ang sisira sa inyong relasyon. Pero mahalaga ang pera. Pag walang ATM, ang mga lalaki, hindi yan sasama sa mga inuman. Hindi yan sasama sa mga pambababae. Bert, intrega. At si May, siya ang magbabudget. May, babudgetin mo ng mabuti. Matuto ka. Kaya nga kailangan babae wais din eh. Kailangan ng babae tinuturuan din paano mag-budget. Ano yung pinaka-importante, ano yung essential, and then kung may sumobra, then dun. Pera. Okay? Muntikan din di matuloy ang kasal nito dahil inaalala ninyo ang pera. Pero nag-provide ang Diyos para mangyari ito. Problema ba ang pera? Pangalawa, na gagawin ninyo mamaya, yung inyong pangako. Pangako. No? Hindi lang basta pangako sa salita, kundi sa gawa. Mangangako kayo. Gaya nung sinabi kanina, no? Sa hirap at ginhawa. Mga may asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya. Hindi pwedeng ginhawa lang, hindi pwedeng saya lang. Mangangako kayo, yung mga nag-asawa dito, sana po mas marinyo rin sa inyong isipan na minsan na rin kayong nasa kalagayan at sitwasyon ni Berto at ni May na lumakad kayo dyan at paiyak-iyak pa kayo dyan. Pero pagdating dito, baka mamaya lutang na nag-asawa kayo, akala ninyo saya lang, akala ninyo sarap lang. Eh yung realidad na hindi titigil ang demonyo para tuksuhin ang mga mag-asawa, para sirain panghinaan ng loob. Kaya nga ang laging kakapitan, nangako ako, hindi kita iiwan. Kahit iwan mo ako, hindi kita iiwan. Kasi may kanya-kanya kayong pangako sa isa't isa. At nangako kayo at mangangako kayo sa harapan ng Diyos. Kaya linawin ninyo mamaya, ha? Pag hindi malinaw ang sagot ninyo, pipektusan ko kayo. Ha? Bert, hayaan mo na. Mainit talaga ang panahon. Huwag ka nang magsisenyas-senyas yan. Ha? Okay po. Pera, pangako, at ang inyong pananampalataya. Sana ituloy nyo yung ginagawa ninyo na kapag may pagkakataon, dahil magkalayo kayo ng pamumuhay, yung trabaho, pero kapag umuwi, sikapin ninyo na bilang pamilya, kasama ang inyong anak,
magsimba. Yung pananampalataya ng mga mag-asawa, lalong-lalo na, Brad, Father's Day na sa Sunday. Sa mga tatay na naririto, kayo ang sandigan ng pamilya. Kapag mahina ang pananampalataya ng tatay, ng lalaki, magiging mahina ang pamilya. Pasalamat na lang kung mas malakas ang pananampalataya ng nanay na kayang dalhin yung lalaki, pero sa umpisa pa lang, lalaki dapat ang may mas matatag na pananampalataya. Hindi pwedeng pera lang ang mayroon ng lalaki. Kaya, tinan niyo po, no? yung tatlo na kailangan nandiyan dyan para mas maging matibay ang pagsasama ninyo. Sabay kayong magdasal. Kung nagsasabay kayong mag-away, magsabay din kayong magdasal. Ha? Yun yung malakas at matibay na mga bagay na hindi dapat mawala sa inyong buhay pag-aasawa. Amen? Okay. Sige po.